ang daming absent ng isang linggo ah. Wala ka. Kasama sa katabi mo, magandang umaga. Morning. Miss ko po kayo po. Pag wala kasi ako maraming umatin, pag nandito ako, konti umatin. Nagkataon lang. Nakibukas po tayo sa Biblia sa 1 Peter. 1 Peter 2:21 to 24. Ito ay paalala ni Pedro sa kanyang panahon sa mga mananampalataya na dumaranas ng mga pagsubok. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman nang siya ay palipustahin, hindi siya gumunti, nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta, nangaling siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayo muli ng pastor at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Pagpatuloy na po ikaw po ang siyang parangalan at magbigyan ng kalwalatihan sa aming pag-aaral, anuman ang mga hadlang sa aming puso, ngayong umaga. Alisin niyo po sa tulong po ng Espiritu Santo. Pakituruan po kami ng mga bagay na dapat po mailagay sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan at malaya ka pong makakilos sa aming kalagitnaan at magtuwid o mag-ayos ng mga bagay na dapat pong mailagay sa tanong sa ngalan ni Jesus. Amen. Malakas natin palakulan ng ating Panginoon. Finding comfort in the providence of God. Kung titingnan natin yung binasa natin, ito ay kung paano, how and why Christians must submit to the human authority. So pinakita lang ng Panginoon ni Pedro dito sa ating talatang binasa. Para lang makita natin yung meaning and context, ay sinabi ni Pedro na mahalaga yung mag-submit sa authority. Pero gusto niya ipakita kasi even God ay nag-submit sa atin. Sabihin na God Himself endure the pain and sadness for unjust suffering po sa mga namumuno. Kahit na hindi tama yung hatol sa ating Panginoon, nag-submit ang ating Panginoon. In context, naging specific si Pedro what it means to live as God's set-apart people. At gusto lang ni Pedro na maging pundasyon ng ating pananampalataya ang ating Panginoon. Kasi we are engaged sa mga battle sa ating mga sariling selflessness and desire to sin. Hindi nyo napapansin ang ating mundo ay sobrang ng magulo, marami ng mga bagay na nakikita tayo na maraming kaguluhan. At ang hindi natin naiintindihan, ito ay kadahilanan din. We are engaged in a battle with our own selfishness and desire to sin. Kaya nga yung submission natin, yun yung context. We need to submit to authority. At kung ang Panginoon ay nagbigay ng halimbawa na nag-submit siya para tayo ay matubos sa kasalanan in relation sa ating buhay, kailangan din natin mag-submit
sa foundation natin, which is Jesus Christ, dahil tayo ay merong laban. It means enduring suffering as Christ did for our sake when He died on the cross. So lahat naman tayo, maraming battle na nakikita sa ating mga buhay. At tingnan natin na po, finding comfort in the providence of God. Sa dinami-dami ng mga pagsubok, sakit na dinaranas ng tao, pangangailangan, marami tayong mga kailangan. Ang dapat natin maintindihan is we need to find comfort in the providence of God. Just for explanation on the providence of God. The providence of God refers to the belief that God is part of ng mundo. The belief that God is part of the world and its affairs and controls all events, both great and small. So, kaya hindi natin naiintindihan na lahat na nangyayari sa ating mga buhay, minsan para bang madali natin mag-retaliate, mag-react sa mga pagsubok, pangangailangan, kasi nga hindi natin alam yung providence. So ngayon tignan natin, we need to find comfort in the providence of God because the providence of God refers to the belief that God is part of the world, controls all events. So ano man nangyayari sa ating buhay, hindi aksidente, lagi natin ito pinag-aaralan. Kaya nakakalungkot sa ating mundo dahil sa ating noetic effect, sa ating pagiging makasalanan, na kahit na tayo may Panginoon, nagpapatuloy pa rin tayo sa kamalian. Sa katotohanan, aminin man natin o hindi tayo exempted sa kasalanan. Yung nawala lang tayo doon sa kapangyarihan. Na kinagap natin ang ating Panginoong Jesus, bilang ating Panginoon, tagapagligtas at yun ang ating foundation. Pero hindi tayo nawala sa presensya. Lahat tayo lagi nagkakamali, tama po ba? Yeah. Lagi tayo may mga kasalanan na nagagawa araw-araw. Hindi natin nakikita na sometimes yung ating pagiging makasalanan na nagiging dahilan kung bakit marami tayong paguluhan. Kaya marami tayong mga hindi nyo napapansin, nakakalungkot, di ba? Ang dami nating sinisisi. Di ba yung kapag marami tayong problema, kahit na meron na tayong direksyon na po ang ating Panginoon, pero hindi pa rin natin naiintindihan, ang kakulangan natin talaga, hindi yung Panginoon hindi yung kanyang turo. Ang kakulangan natin yung ating pagiging makasalanan na nagiging battle natin within. Kaya nga, kahit na sabihin mahalin mo yung kaaway, hindi mo mamahalin yan. Tama ba? Yeah. Hindi mo mamahalin yan. Lalo na kung binigay mo na ang lahat, hindi pa pala sapat, naghanap pa ng iba. Ay pag nagkita kayo, hindi mo mamahalin yan. Ano sasabihin mo sa kanya? Ikaw yung nanakit ng aking puso. Umiyak ako ng 3 linggo dahil sa iyo. Sinaktan mo ang puso mo. Isa may mga kapitbahay tayo na kaya sa singit lang ako. Ewan ko ba bakit masyado akong mahugot? Kasi buhay ko puro hugot. Wala nang mahugot. Puro hugot na lang yung buhay. Alam niyo po ba kung bakit ang daming dahilan natin sa buhay kaya hanap tayo ng hanap ng pag-ibig? Kahit na anong pag-ibig yan, tao, kaya na karangyaan, pangarap. Alam mo bakit minsan hindi natin natatagpuan? Minsan yung paghahanap natin yung problema eh. Bakit hindi natin pundasyonan? Mag-submit tayo sa authority ng Panginoon, share your foundation, and all those things will be added unto us. Very simple, very basic ang buhay, pero hindi natin naiintindihan na lahat ng pangangailangan, lahat ng kaguluhan, depende sa providence ng Panginoon ayon sa iyong pagkakaunawa. So it refers to the belief that God controls all events. And another definition is this divine providence means that God has a plan sa mundo at para sa atin. So dito lang maiintindihan na natin kung ano yung nagaganap sa buhay ko. Negative, positive. Mayroong plano pa rin ng Panginoon sa mundo at sa atin at sa iyo. Ano man yung mga hinaing mo, tignan mo yung mga taong maligalig na yung katabi mo, mukhang maligalig. Alam niyo yung maligalig, yung
Wala na naman pera. Ang taas-taas ng bigas kayo. Yung mga maliligalig, yung kapag may mga, tignan nyo, pag naupo kayo kaya yan, tignan mo yung madadaldal. Tignan mo yung katabi mo kung madaldal ka. Kahit na madaldal ka, kahit katak ka ng katak, pero pag ang bibig mo, positibo yung lumalabas, hindi yan maligalig. Pero pag upo mo pa lang, pag nansalita mo, pambihira si kumari ko, pambihira si pare, pambihira. Dami nating nakikita, katak tayo ng katak. Ang problema hindi yung buhay, ang problema ikaw eh. The providence of God, kung naiintindihan natin yung buhay, bakit ako mamang problema kung may plano ang Panginoon para sa buhay ko at para sa mundo? Lahat ng nagaganap, providence ng Panginoon. Dahil pag random yan, ibig sabihin, hindi yan Diyos. Kasi lahat ng nagaganap sa mundo, ipinahintulot ng Panginoon. Kaya nga, hindi nyo napapansin yung inyong kakilala, galing ka ng ibang lugar, bakit dito mo pa nakita? Pati trabaho. He continuously works to bring about His purposes through all events, even those that appear to be random or tragic. Continuously works to bring about. Kapatid, kung may kaguluhan sa paligid ninyo, sa buhay ninyo, sa pagsunod ninyo, sa pag-ministry ninyo, huwag kayong matigal. Huwag kayong mag-react. Hayaan ninyo na ang plano ng Lord ang siyang masunod. Sometimes tayo'y nagiging dahilan dahil nagre-react agad tayo sa mga circumstances. Naghahanap agad tayo ng mga mauutangan pag may pangangailangan. Nakalimutan na natin that God continuously works to bring about His purposes through all events, even those that appears to be random or tragic. God's providence refers to the belief that God's sovereignty is actively involved in the world and the lives of His people, guiding and directing events to fulfill His purposes. So, ginaguide ng Lord ang lahat ng bagay. Kaya nga kapatid, minsan napapagod kasi tayo. Napapagod tayo sa buhay, parang walang nangyayari. Kasi ang basihan natin, yung mundo. Hindi natin naging pundasyon yung Panginoon. Kasi hindi ka nagiging maligalig, mapayapa ka. Kahit na anong circumstansya, dahil may providence ng Panginoon, sovereign siya, mauupo ka na lang sasabihin mo sa mga bigat ng dinadala mo. Kung ikaw nga, dinala mo yung bigat ng mundo, sabi pa kaya, hindi namin dali. Kaya nga sabi nyo sa Peter, ay pamigat din tayo, katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Providence is a greater miracle than miracle. Kung maintindihan mo yung meaning nito. Because it is God accomplishing His own ends and His own purposes. Pilitin mo man yung gusto mo, pag hindi yan ang plano ng Lord, titigilan niya yan. Hello? Kaya kahit na anong kulit mo, maliligalig ka lang. Pero sa totoo, kahit na anong kaligaligan mo, yung purpose at plano ng Lord ang matutupad. Kaya nga minsan, hindi natin naiintindihan, ba't inaalis ng Panginoon yung mga bagay, tao, kayamanan sa tao? Para mapunta ka sa purpose. Kung milyonaryo ka kaya, bago mo nakilala si Lord, nasa simbahan ka kaya? Hindi, wala ka. Pero bakit ka napunta sa simbahan? Sugatan. Maraming mga sakit, ang daming hindi naiintindihan. At nung lumapit ka sa Panginoon, doon mo lang nakita yung providence ng Lord, naiayos yung mamaya na naiayos ng Lord yung buhay mo. Sino yung magtataas ng kamay? Na nang lumapit ako sa Lord, biglang nagkaroon ng kagalingan ng aking buhay. Hindi ako naging maligay. Di ba, sarap na nawala ako sa Lord, ang dami kong karamdaman. Nasa Panginoon ako, biglang naging kapayapaan yung karamdaman.
na kahit meron akong sakit dahil alam ko yung aking pundasyon, nakikidala rin ako sa bigat na dinala ng Panginoon dahil din ang utos sa akin, makisuffer din tayo. May endure din natin yung suffering na nag-suffer ng ating Panginoon because God is accomplishing His own ends and His purposes sa buhay natin. Darating ang time, marirealize mo, oo, kung hindi ako sumunod, hindi ko narating ang bagay na ito, ang buhay na ito. Kaya ngayong umaga, I hope na magkaroon ka ng lesson. Tignan nyo ito. By taking all the elements of natural law and blending them together in a masterful way, He achieves His purpose but never interrupts the natural course of things. Ganun ang ating Panginoon, hindi yung mamagikin niya. Hindi ganun. Ang Lord, hindi niya kinokontra yung natural law. Pangangailangan, nagagalit ka, nagugutom ka. Marami tayong mga natural law, yung hangin, bumabagyo, yun ang mga natural. Hindi mo pwedeng tigilan yan. Pero ginagamit niya yung galit mo para mapunta ka sa pagpapatawad. Ginagamit niya yung pangangailangan mo dahil sovereign siya para mapunta ka sa kanyang provision. At maniwala ka na wala tayong magagawa sa lahat ng ating kakayanan, kundi sa kakayanan ng Panginoon. So kaya dapat maintindihan natin na ginagamit ng Panginoon ang lahat ng bagay para maintindihan natin na sovereign siya and that's the providence. Hindi na napapansin, kanina siguro ayaw mo magsimba. Sino nakaramdam ng gano'n? Masamahan yung pakaramdam. Nakagat ka ng langgam. Ayaw ko na magsimba, sakit-sakit ng kagat ng langgam. Ang dami nating dahilan. Meron tayong gustong puntahan. May mga bagay na gano'n. Tignan natin sa Biblia para maintindihan natin. Or as a believer. So, sumulat si Pedro sa mga naniniwala sa kanya. Or Amplified Version, you have been called for this purpose. Ano yung purpose na yun? Since Christ suffered for you, giving you an example, so that you may follow in His footsteps. So, nag-suffer si Lord. He committed no sin nor was deceit it ever found in His mouth. But being reviled and insulted, He did not revile or insult in return. But suffering, He made no threats of vengeance, but kept entrusting Himself to Him who judges fairly. So, dito makikita na natin yung ating pagiging madali tayo mag-retaliate. Pag meron tayong kagalit, mabilis tayo. Diba? Kunyari, na-overtaken ka, yung mga nagmamaneho dyan, na-overtaken ka, nagagalit ka. Kaya ganun na tao. O kaya pag medyo wala ka namang ginagawa masama, tinitira ka pa, anong gagawin mo? Magagalit ka rin. Eh, that's matik yun eh, matik. Pero ang point is, kaya natin tinataasan yung level ng ating perspective sa buhay. That God is sovereign. Na yung providence ng Lord sa buhay natin, lahat detalyado yan. Siya yung gumagalaw. Siya yung nagpo-provide. Pati damdamin mo, ginagamit niya, hindi niya yan binabiolate. Ginagamit niya yung nararamdaman mo, problema mo, galit mo, pangangailangan mo, para madala ka sa sovereignty niya. Dahil may plano siya. Kasi kung hindi madadala doon, hindi siya sovereign. Kaya hindi niya napapansin pag nadadapa ka, kaya may mga tao talagang ayaw matigas ang ulo. Darating naman ang panahon na maintindihan natin na pag tayo ay laging tinatawag, binabalik sa kanyang plano, at matigas ang ating ulo, papaluin tayo ng papat. Gusto mo ba yun? Opo, nag-enjoy nga ako sa pagkakalo ng Lord. Gusto mo ba yun? Wala kang pera, pagod ka na, maligalig ka, lahat na lang nakikita mo, negative. Kaya nga, kapag sabi niya doon, He did not revile or insult in return. So yung suffering na meron tayo, yung mga injustices na nararanasan natin, na minsan deserving ba ako na matanggap ko yung mga bagay na ito, na naglilingkod ako, tama yung paglakad ko sa Panginoon, tama yung puso ko, tapos deserving ba na babalik sa akin? So nagkamali ang Lord? Hindi.
Hindi nagkamali ang Lord, tinuturuan ka na lumalim pa ang pagmamahal mo sa mga kaaway mo. Hello? Yun yung providence ng Lord. Kaya dapat maintindihan natin, since Christ suffered for us, living as an example, kailangan, ang sabi dyan, kailangan we need to follow His footsteps so that you may follow in His footsteps. So, sinabi ba na magalit ka? Sinabi ba na wag ka magsimba? Sinabi ba ng Lord yun? Hindi. Tinuturuan tayo, pero tayo yung nangunguna. Yun ang nagiging problema. Kaya sana sa pag-aaral nito, maintindihan natin. We see the Savior who humbly accepted pain despite doing nothing to earn it. Hindi siya deserving na masaktan, pero dahil sa atin. Yung katigasan ng ulo natin until now, ang dami natin ginagawa na kahit alam na natin yung tama, dahil pa rin natin gusto. Pinipilit pa rin natin yung ating mga pangarap na meron na siyang pangarap para sa atin. Meron na siyang disenyo. Kaya pag hindi natin nalalakaran, nagrereklamo tayo. Na pag meron tayo matatanggap na hindi tama, madali tayo nagsasalita. Hindi natin naiintindihan kasi na ang katotohanan, kaya meron mga ganyang bagay, pinadala ka ng Panginoon sa tunay na pangunawa na we need to submit sa kanyang sovereign purpose. Minsan hindi nyo napapansin, pag pagod na pagod ka na, doon ka lang sa muso mo. Walang nangyari sa mga inutangan ko, walang nangyari sa lahat ng nilapitan ko. Pinag-pray ko naman. Ang point is, hindi naman yung pangangailangan mo, kaya ka nag-pray. Ang point is, tama ba yung iyong punto sa Panginoon? Tama ba yung paglapit mo? Tama ba yung pag-unawa mo, yung pag-submit mo? Kasi kung ating Panginoon, He humbly accepted pain. Humbly. Deserving ko ito, Lord. Nasasaktan ako ngayon, ang dami ko pangangailangan. Hindi naman dapat ako makatanggap ng mga insult o ng mga bagay na hindi ko naman gusto mangyari sa buhay ko, pero binibigay mo. Kung deserving ko, Lord, dagdagan mo pa. Para matuto ako na mas matuloy ako mag-submit sa iyong pamumuno dahil tinuturuan mo lang ako na sovereign. Hindi mo ako sinasaktan, hindi mo ako binibigyan ng pangangailangan para ako ay makalimutan na mawalan ng direksyon. Binibigyan mo ako ng sakit para maintindihan ko na ikaw mismo nag-endure din ng sakit at naganap yung plano mo. Kaya tayo nandito, tama ba? Diba sabi sa Psalm 127, unless the Lord builds the house, lahat ng ginagawa natin walang kaganapan. Minsan, gigising ng maaga, uuwi ng gabi, pagkatapos ang daming overtime sa trabaho, mga 1,000. Yung mata mo talagang, yung eyebags mo kulang na lang bundok ng arayat na yung laki. Sa dami ng pangangailangan, and then, sabi sa Psalm 127, verse 1 pa lang, sa dulo, napapagod tayo pag-uwi na, ano ba ito? Walang nangyari, nag-overtime naman ako. Sabi dun sa dulo, binibigyan ng Panginoon ng kapahingan ang lahat ng mahal niya. So bakit hindi tayo nagpapahinga? Bakit pagod na pagod tayo sa dinami-dami ng ating mga dinarahan ng yearly o pangangailangan? Bakit? Hindi natin naiintindihan yung sovereignty ng Panginoon. Jesus does not avoid pain. He comes into our world and makes our pain His pain. Ay, hallelujah. Salamat, Panginoon. Yung pain namin, pain lang ng isang buto. Pero yung pain mo, pain ng mundo. Pain namin. Yung mga karamdaman namin na walang paputunguhan, kundi impyerno. Pero inako mo lahat. Kami mawalan lang ng mga pangangailangan, hindi lang namin makita, ni-regard and insult na kami ng ibang tao, parang aping-api na tayo. Pero ang Panginoon hindi mo naintindihan. Lahat ng mga kaapi-apihan, lahat ng mga kasakit-sakitan,
inayos ng Panginoon para makarating tayo sa lugar na ito, na maintindihan natin na may Diyos na sovereign na gagabay sa buhay natin. Kung ipagkakatiwala lang natin ang ating buhay ng totoo sa Kanya. He didn't say we would never experience pain, but He did say He would never leave us. Hallelujah. Kailan ka iniwan naman? Gusto kong sinasabi ito kasi kailan ka iniwan ng Panginoon? Tapos hindi mo pa naiintindihan yung sovereignty ng Panginoon, yung providence niya. When we say providence, provision. Sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga ginagawa mo, bakit ka nakakapag-aaral? Binigyan ka ng talino. Bakit ka nakakalakad? Binigyan ka ng paa, maraming walang paa. Bakit ka nakakarinig? Binigyan ka ng grasya ng pakikinig. Maraming walang mata. Pero nagsisimba. Maraming mga nangangailangan higit sa atin. Pero tayo konting kurot para binagsakan na ng langit at lupa. Ang dami na nating tanong. So nakarinig lang tayo ng mga maritesan ng mga kapatiran. Bihira. Ganun ba yung mga Kristiyano niya? Ganyan ba si... Ganyan ba yung talaga? Madami na nating nakikita. So hindi na natin naiintindihan na mayroong Lord na nagdadala sa atin sa lahat ng bagay. Oftentimes in our external world begins to crack and crumble, so does our internal. For many of us Christians, we begin to doubt God's goodness and His sovereignty. Paglaglag na lahat ng bagay, ang dami ng pangangailangan, ang dami na natin gustong mangyari pero hindi nangyayari. Ang daming sakit, ang daming nakikita, parang kinikriticize ka na, parang wala nang silbi ang iyong mundo, we begin to doubt God's goodness and His sovereignty. Kapatid, kung ang ating Panginoon nag-suffer, na hindi naman niya deserving yun, tayo kaya hindi ba pwedeng gayahin din natin yung kanyang footstep? Napag kinukutya ka, napag tinichismis ka, napag sinisiraan ka, napag ang dami mo pangangailangan, na lagi kang nadadapa, ang dami mong gustong mangyari pero hindi nangyayari, masigit natin pag-upulan ng pansin, yung kanyang plano, tinuturuan ka lang. Huwag natin tayo mag-doubt. Kasi, hindi ka dadali ng Panginoon, ulitin ko, kailan ka iniwan ng Panginoon? Hindi ka dadali ng Panginoon sa lugar na yan, kung hindi niya yan kaloob. Anxiety, fear, anger can weaken the confidence of many believers in God, especially their trust in God's sovereignty. Very anxious sa buhay. Daming takot. Paano na yung pamilya ko? Paano na yung mga ganito? Ang dami nating takot. Yun nga yung point eh. Isan sa pag-aasawa, sa mga kadalagahan, kung malapit na talaga kayong mag-asawa, ang age ng pag-aasawa ay 60. Hindi. 40. Ay, hindi. Hindi ako nagbibigay kasi doon sa couples enrichment, sa retreat sa Cavite, na pinuntahan namin overnight. Tinatanong yung question ng mga magulang, Pastor, ilang taon ba dapat mag-asawa o magkaroon ng boyfriend? Hindi po yung taon dapat. Ang sabi ko sa magulang, hindi. Kasi kung magkakaroon ka ng age, singit ko lang na po, parang family na lang. Kasi kung maglalagay ka sa 20, dapat doon ka pa lang mag-boyfriend, girlfriend. Hindi ganon. Kasi ang nangyayari, pag nakarating na siya doon, baka tinago niya muna, o ngayon, 20 na ako, lalabas ko na. Hindi po age. Turuan mo yung iyong anak na sumunod ng mag-ibig, mag-submit sa Panginoon. Dahil kahit na panahon na sa iyong 20 nilagay, hindi niya susundin yan, lalo na pag meron siyang conviction, kondasyon sa Panginoon. Hindi yung age. Kaya kapag sinabi mong 16 ka pa lang, nababaylan ka lang, kasi walang kondasyon. Walang submission. Turuan mo muna. Kaya nga yung mga anak natin, kaya maaga yan nag-aasawa.
Una, sa pundasyon. Kasi pag tama ang pundasyon, hindi yung kita. Pero kung naman sinabi 14 pa lang, okay na. Nagbabasa na ako ng Bible, nagpipray na. Hindi po yun. Ang point is, yung wisdom na binibigay ng Panginoon, yung pundasyon mo, kaya magdadala sa'yo sa tama. Kaya nga si Sister Jane, 38 ba? 38 ba siya nag-asawa? Ako po yun ako nasawa. Nag-antay talaga siya. Opo, inantay niya talaga ako. So, tinry ko pa rin sagutin na muna, pero pinagbigyan ko na nga. Same. Disturbing questions haunt us, many of us. Is God still in control? If He is, does He know what He's doing? Is He as good as He says He is? Mga question natin yan. Kasi ang dami nating doubt sa buhay. Wala tayong... Kaya nga gusto kong ilagay sa ating kalagitnaan. Ako, bilang tagapagturo, na maintindihan natin, we need to find comfort in the providence of God. When all things crumbles, kung ang dami ng problema, find comfort in the providence of God. Nagiging payapa ka pag naiintindihan mo na ang aking Panginoon, anumang bagyo na ating ginagalawan, ang daming pangangailangan, ang daming insulto, ang daming critics, ang daming paghuhusga. Pag hindi mo na maintindihan yung buhay, doon ka dinadala ng ating Panginoon. Kapag naiintindihan mo na nakikisakit ka din sa sakit kahit konti, dinala ng ating Panginoon, natutuwa ang Panginoon dahil bakit? Kahit na nasasaktan ka, siya pa rin ang tinitignan mo. Dahil ang gusto mong maintindihan, anong sakit ng Panginoon na nadala ko kahit konti, na naki-example din ako, naki-sakit din ako. Hindi yung nakukurot ka lang ng problema, nakukurot ka lang ng mga kabiguan, wala ka lang, Panginoon, nagdadoubt ka na, is He as good as He says He is? Huwag tayo mag-doubt sa kabutihan ng Panginoon. Where do we turn to strengthen ourselves when everything seems to fall? Sa tayo sasandi, kundi sa ating Panginoon. Ang dami kong mga pangangailangan sa buhay during my early ministry sa buhay. Siguro, iniisip ko kasi, personal perspective. Kaya siguro matitigas ang ulo ng tao kasi hindi pa dumarating sa senior citizen. Kasi nung senior citizen, yung mga senior citizen, takot na yan. Saan? Mamamatay ka na, nandun ka. So magbabagong buhay na ako. Pero pag mga bata yan, natira dito, tira doon lang yan. Love dito, love doon. Ang dami natin ginagawa. Pero pag medyo senior ka na, uy, baka atakihin na ko. Lord, wag mo na. Nakakaisip ka agad ng Lord. Pero ng mga bagay na umuwi ka ng mga pagod na yung katawan mo sa maraming mga bisyo. Hindi mo man naisip na mamamatay ka. Pero nung ikaw ay nag-60 na, kasi naramdaman ko lang yan, perspective ko lang yan. Kailangan natin pagtitiwalaan. Paano tayo magpapaint ng comfort sa providence ng God? Pag 69, pag 61, 62, 63. Kailan pa? Kaya nga, salamat na lang, kahit hindi naman ako 69 lang ako ay nagtuwid. Ako, 62. Hindi. Dapat maintindihan natin, when everything seems to fall apart, dapat natin maintindihan providence ng Lord. Providence ng Lord. Minsan pag nabibigatan na kasi tayo, nagdadoubt na tayo. Good ang Lord. God is good. God is so good. Sa Biblia, sa 1 Corinthians 10:13, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi siya mismo ang gagawa ng paraan. Ano yung kasunod? Kasi tapat ang Diyos. Kasi tapat ang Diyos. And that's the providence of God. Hindi po yan nagkamali. So, ibig sabihin, pag mali yung buhay mo, hindi po si Lord yung nagkamali, ikaw. Kung bakit minsan hindi mo maintindihan, ikaw mismo yung nagkamali, hindi siya kasi
Providence nga eh. In all things, every details of our lives, siya yung gumagalaw. Siya yung gumagawa. Sa mga kalalakihan, ganito na, ganda. Oo nga, ganda yun. Eh di ba meron ka ng girlfriend? Oo, pero ganda yun eh. Ganda ko. So ngayon, ang providence ng Lord, papasok, mga anak, maliyan. Ang gagawin natin, matigas ang ulo eh. So, dalawa, siyempre, okay lang naman, dalawa. Kaya si Aljur, tsaka si... Ang pangalan ng ano niya? Kylie, tsaka yung... AJ Rabal. Siguro lagi ka alam natin, mabuti pa rin sila AJ, alam natin. Pero si Lord natin, alam ang providence ng Panginoon. Tignan mo yung mga artist na ngayon. Sabi ko nga sana, artista lahat. Parang daming mga asawa. Huwag yung mga lalaki. Kaya diyan nag-artista eh. Kapatid, kaya nagugulo ang mundo dahil pinangungunahan natin yung kanyang providence. God is using the situation we are in right now. Siningin ko lang ito ay last week yata, to shape us and prepare us for the place He wants to bring us into tomorrow. Providence yun eh. Inaayos lang tayo ng Panginoon. Kaya nga, ulitin ko, hindi ko naiintindihan kung ano yung buhay na mga ganapa sa buhay ko, pero naniniwala ako magiging maganda. Kasi meron sovereign Lord, may plano sa buhay ko. Kung hindi man kami tayo magkaroon ng sasakyan van, tagal ko nang pinapangarap sa simbahan natin, at least makontento tayo sa tricycle na second hand. At least hindi tayo pinababayaan ng Panginoon na nakakaakila tayo ng van. Sovereign ng Panginoon yan. Kasi paano kung binigyan tayo ng mga kayamanan, nyari, bagong van, yung mga top of the line na van, eh baka imbis na mag-ministry, Pastor, punta tayong Baguio. Tagaytay, Pastor. Baka ganun pa yung mangyari sa atin. So kaya nga dapat maintindihan natin, niisip ko nga, kaya hindi tayo binibigyan ng mga sasakyan ng Panginoon. At least, kung mapapansin natin, puro tricycle at motor ang nakaparada dyan. Makontento na lang muna tayo kasi baka pag nagkaroon ka na ng magagandang sasakyan, hindi ka na magsimba. Sunday ngayon, walang trabaho. Tara, mag-outing tayo. Eh ngayon, may tricycle ka. Medyo pupugak-pugak pa. Diba? At least, diba? Sa church na lang, hindi ito makakarating ng Angeles. Sa church na lang. O diba? Providence ng Lord. Trust Him with His plan, even if you don't understand. Siningin ko yung dalawang slides na ito. Kasi gusto ko maintindihan natin. Magtiwala. It's the providence of God. Find comfort in the providence of God. Hindi ka ape, hindi ka wala, hindi ka bigo. It's the providence of God. Bakit mo iintindihin yung sakit? Kung yung sakit, may tinuturo lang para malaman mo kung bakit. Dahil may dahilan ng Panginoon sa lahat ng dinaranas natin. Kasi sovereign siya. Providence yun. Kaya kung ano man ang pangangailangan mo, intindihin mo na nilagay ng Panginoon kasi providence ng Lord yun para matuto ka. Para maintindihan mo na ang Panginoon ang dapat asahan, hindi tayo. Oo, may trabaho ka. Oo, may talino ka. Oo, malakas ka. Pero kapatid, hanggang kailan yan? Paano hindi mo na maintindihan? Hindi ka nag-ministry, wala kang Bible study, wala kang G-group, wala kang D2D. Kaya minsan, di natin naiintindihan, dami natin ginagawa, pero ang daming problema. Kasi dinadala ka lagi ng Panginoon. Sa totoo, ayaw mo naman pumunta. There are times when the leadings of providence. Ganyan to, kung naiintindihan niyo yung English naman. There are times when the leadings of providence are mysterious. When life does not make sense, when you are forced to deal with unanswered questions, when you do not know what God is doing in your life. Ang tatlo pa lang slides ang sinigit ko. Kasi gusto ko lang maintindihan natin yung topic natin. We need to find comfort in the providence of God. Because there are times when the leadings of providence, kahit na naiintindihan na natin that He is sovereign, walang random yung details ng ating buhay,
Pero sometimes mysterious when life does not make sense. Lingkod ako ng lingkod, bakit ang natatanggap ko? Iba. Puso yung inaayos. Di ba yung training natin last Tuesday, ano yung topic natin? We need to unmask the real us. Because leadership begins from the inside. Leadership sa buhay, sa sarili, leadership sa pamilya, sa trabaho, we need to lead from the inside. Kaya nga naayos yung labas kasi naayos yun. Yun ang ibig sabihin. There are times when the leading of providence, yun nga, mysterious. How to find comfort in the providence of God? How? Number one, realize that God never promised to insulate you from pain, but He did promise to enter your pain with you. Thank you, Jesus. Pag naiintindihan ko yung sovereignty mo, Lord, pala, yung providence mo, kahit ako nasasaktan, naku-comfort ako. Kasi bakit? Nangako ka na hindi mo insulate para magiging immune ka sa pain. But He did promise to enter your pain with you. Diba kailan ka nagiging masaya sa problema? Pag pinahintulutan mo siya yung magdala ng problema. So realize that God never promised to insulate your pain, but He did promise to enter your pain with you. So we can find comfort in the providence of God that He promised to enter our pain. Or tingnan natin yung verse. For as believers, or as a believer, you have been called for this purpose, your pain. Since Christ suffered for you, leaving you an example so that you may follow in His footsteps. So, He did promise to enter your pain, our pain. Kaya ka nagiging masaya pag nasasaktan. Ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung hindi pa tama yung aking puso sa harapan mo, saktan mo pa rin ako hanggang maintindihan ko kung bakit ako nagkakaroon ng sakit. Para ipagkatiwala ko lahat ng sakit sa iyo. Na kahit anong dumating, kahit anong insulto, kahit anong kritisismo, nagiging mapayapa. Para bang naalala ko lang yung kaaway natin yan dati. Ngayon nanilig na. Pero kasi talagang hinamon si Mrs. Talagang dinuduro na, oh, ikaw! O ba? Matagal na parang yun. Ano lang, illustration lang. Talagang niya sa gate niya, Sunday morning, kabang kami na mga tao. May activity yata. And then, dinuro-duro siya kasi may bisita tayo nakaparada ng sasakyan. Kaya yung wigo mo pag nandun. Dito na. Doon siya nakaparada. Sabi niya, lalabas ako. Lalabas ako, hindi ako makakalabas. So, tinuro-duro niya siya. Hindi mo alam. Sabi niya. Tapos dumapit na ako, syempre asawa ko yung dinuro eh. Suntukan na, ganun nasa isip to eh. Asawa ko to eh. Asawa ko to, suntukan na. Kung ganun sa isip ko, sumusugod na ako na lang. Sabi niya, no, bakit? Tapos bigla ako nakalma. Sabi ko nga naman, may activity, sabi niya, may activity. Pagkatapos sa activity, lusubin na. Inawat naman. Hindi naman. Sabi lang yun, may activity tayo, kaya mo na lang. Tapos, sige po, sorry po, God bless you. Hallelujah. Kaya mo ba yun? Providence ng Lord yun. Ako, upakan talaga eh. Pero si Mrs. God bless you. For as believer, you have been called for this purpose. Since Christ suffered for you, living as an example, so that we may follow in His wisdom. In-endure niya ang lahat ng insulto, pero tayo konting insulto, konting problema. Parang dami-dami ng mga kalaban. Hinihintulutan kasi natin si Satanas na gamitin yung sitwasyon para hindi natin maintindihan. It is the providence of God. God did not promise a life without struggles and hardship. He promised to give you the strength to get you through them. He promised the strength to get you through them.
So, hindi niya, kaya may struggle natin, tawanan mo. Lagi mo kantahin yung kanta ni Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema. Ano ka sunod? Ay, tawa na to. Ito nakatay mo. Kapatid, pag may problema, pag may insulto, pag may kritisismo, lagi mo intindihin, dinala ito ng Panginoon sa akin para maintindihan ko na siya yung gumagawa, siya yung gumagalaw, siya yung mag-uusga, hindi ako, siya yung mag-aayos. At kung may taong nananakit sa iyo, huwag ka mag-retaliate. Hayaan mo ang Panginoon ng justisya, ang gagawa ng pagpaparusa o pagpapalo sa taong nag-iinsulto sa iyo. Huwag ikaw, huwag kang manuntok, huwag mong suntokin. Kasi, Pingutin mo, pingutin. sometimes God will simply run a protective shield around you where nothing will be able to get through to attack. Tingnan mo, pag alam mo yung providence ng Lord, hindi pa hihintulutan ng Panginoon. Pag nandun ka sa sovereignty ng Lord, hindi pa hihintulutan ng Panginoon na maligaw ang iyong kaisipan. Ngayon, itong kapatiran na ito, date na naman pumupunta ng simbahan. Kristyano kaya ito? Tagad ng Kristyano? Sabi ko nga kay Sister Jean, pag may problema ang nakikita ka sa mga kapatiran, hayaan mo na lang. Enjoy mo na lang yung buhay. Bakit mo pa problemahin yung problema? Dahil tinitili naman siya ng Lord. Kahit naman tayo, may sovereignty ang Lord. May providence ang Lord. Ang dami na nga natin problema. Problemahin mo pa siya. Hindi ba pwedeng problemahin na lang natin yung problema ng buhay natin? Kasi tayo rin inaayos ng Panginoon. Aayusin mo yung mali ng iba na marami ka namang maling dapat ayusin. So kaya ka namang problema. Marami ka ng problema. Inaayos mo pa yung problema niya. Hello? Tama ba? Tama ba? At di manahimik ka na lang, sasabihin mo lang, yaman na siya. Galing sa God of Justice, aayusin din yan ng Panginoon. Providence ng Lord yan. Tama ba? Namumulukot na yung tulog na siya. Ikaw naman, namumroblema ka pa rin sa ugali niya. Pagod na pagod ka sa kakaibang, di kaya nagbabago yun. Bakit kaya ganun yung ugali niya? Alam mo ba yung problema kaya nagkakaroon ng mga ganong tao kaya mo nang iniisip? Providence ng Lord niya para matuto ka mga naman. Kaya pagin mo yung sarili mo, may Diyos tayo. He will simply run a protective shield around us where nothing will be able to get through us, to attack us. Kaya kita yung mga problema pag may tayo nakikita ang kamalian sa iba, okay lang yun. Darating din yung panahon, ayusin din ng Panginoon niya. Katulad din natin. O di ba? Katulad din natin. At least yung perspective mo, nasa providence ng Lord, kasi yung gagalaw sa mga bagay na hindi mo maiaayos. Sometimes God will fight the actual battle. Ang ganda ng message natin through you. Other times He will simply tell you to hold your position and do absolutely nothing. Huwag ka na mag-isip, huwag ka na maligalig, kaya ang dami mo nang iniisip God will simply tell us to hold your position and do absolutely nothing. Hayaan mo yung course ng providence, ng sovereignty ng Lord, ang siyang maganda. Kasi huwag mo nang pangungunahan, alam na ng Diyos ang lahat. Hello? Alam na ng Diyos. Gusto mo ayusin yung tao, hindi pwede. Kaya mo ang Diyos ang mag-ayos. And that's the problem. God is testing us to know if we are worthy enough to get what we want to achieve. Kaya hindi tayo nakapamana kasi minsan hindi pa rin tayo naniniwala sa sovereignty ng Panginoon. He will provide us the strength to endure His test if He thinks we are worthy enough. So pag worthy na tayo dahil naintindihan na natin na may Diyos talagang gumagalaw, that He is sovereign, we need to find comfort in His providence. So pag nakita niya yung kayang-kaya mo na, dahil talagang He will provide us the strength to endure.
all the testing. So never blame the Almighty for the pains, sufferings and hardship in your lives. Never blame God for the pain, sufferings, and hardship in your life. It's the providence. Nangangailangan ka ng pera, providence ng Lord yan. Tinatanggalan ka ng mga hanap buhay, providence ng Lord. Tinuturuan ka lang ng Panginoong umasa sa kanyang plano. Sometimes, pinipilit natin yung plano natin sa plano ng Panginoon. So, ang gagawin ng Panginoon dahil hindi na nasusunod ang kanyang plano, dahil siya yung nagpo-provide, siya yung sovereign na buhay natin, ang ginagawa ng Lord, ibigyan talaga tayo ng mga problema para matuto talaga tayo. Number 2, paano ba natin, how can we find comfort in the providence of God? Una, hindi niya ini-isolate yung pain, kundi kasamahan tayo sa pain. Number 2, feel pain without blame. Ganda. Ito yung kinikwento natin. Endure mo yung sakit ng problema. So, kung isipin na nag-aksidente yung lahat, endure mo. Ganun talaga ang providence ng Lord. Pagtuturo lang yan eh. Feel pain without blame. Ramdamin mo yung sakit nang wala kang sinisisi. Ikaw yung nagdulot ng sakit ng puso ko, minahal kita. Hastag-hastag pa tayo, walang nangyari. Ang dami natin pinupuntahan, ang dami natin pinapangarap. Pagkatapos, nasasaktan lang tayo. Feel pain without blame. Alam niyo po ba, ito yung lesson lang sa akin. Just to share ng personal note. Ito yung lesson ng lahat ng bagay ng sakit sa buhay. Kaya may sakit, kaya may problema, kaya may pangangailangan. Minsan, ako ang may problema. Di ba? Ulitin natin. Kaya hindi naaayos ang labas kasi yung loob natin hindi naaayos. Feel pain without blame. While being reviled, tingnan natin yung verse. While being reviled and insulted, he did not revile or insult in return. While suffering, he made no threats or vengeance, but kept entrusting himself to him who judges fairly. So, ibig sabihin, feel pain without blame. Pag nasasaktan ka, huwag kang manisi. Problema kasi natin, naninisi tayo eh. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkaganito. Kasalanan mo, Kevin. Kaya masakit ang aking nararamdaman. Ikaw, inubos mo yung kanin. Nawalan tuloy ako ng kanin. Talaga. Ubus ka pa tayo. Ulam. He did nothing, feel pain without blame. He did nothing to deserve pain he received. Feel pain without blame. Yet he felt no need to find someone to blame or retaliate against. In fact, he took the pain because it was our pain. And he loves us. Hallelujah. By his wounds, we are healed. Kasama to. Sa 1 Peter, kasama yun. By his wounds, we are healed. Kaya nga, he took the pain because it was our pain. Feel pain without blame. Lesson ito in reality sa buhay, pag nasasaktan ka, huwag ka nang mag-isip. Sabihin natin, Lord, let your sovereign providence ang siyang maranasan ko sa journey nito. Kahit na gusto kong gumanti, kung hindi naman kalooban mo, let your sovereignty, your providence, I will find comfort in your providence. Dahil alam ko, mas mabuti yung iyong iniisip, yung iyong pinaplano, kaysa sa nararamdaman. Amen. So when something or someone disturbs or angers us, our first response is to assign blame. We usually blame someone else. It's their fault. They did it. Sila eh. Ang ayos-ayos ko, sila eh. Huwag ganon. Feel pain without blame. Kahit na hindi maganda ugali ng iyong asawa. Sino may ganong asawa? May mga asawa pa yung hindi nyo gusto. Feel pain without blame. Ganon talaga.
Nandyan yan, nilagay sa'yo, kaya ang consumption yung asawa mo, ilagay yan sa'yo, bakit tumatawa ka? Siguro. Consumption. Consumption. Ikaw kasi, simba nga ako ng simba. Tignan mo, hirap-hirap natin kasi hindi ka nagsisimba. Huwag gano'n, hindi mali yun. Patayin mo. Patayin mo yung pagkakamali. Saka mo yun. We find this the easiest option, see, brain. And it means we don't need to look at ourselves and own our own part of the problem. It takes two to tango. Hindi pwedeng sumayaw ng tango ang mag-isa. Wala pang nagtango mag-isa. Umikot-ikot, nagtomba-tomba, nagtango. Wala. Ang tanggong sayaw, kailangan it takes two. Kaya kapag mayroong problema sa buhay mo, wag mo yung option. The easiest option kasi we need to blame others. Lagi ugali ko pag may problema. Lalo na pag sa simbahan, ang munti ng nagsimba. Panginoon, ano po yung problema sa akin? Ganun lagi yung aking inisip. Kasi alam ko makasalanan ako eh. Tayo. Lahat tayo may kakamalian. Baka minsan may ginagawa tayo, hindi natin naiintindihan. Baka meron tayo mga ginawang hindi naman naging casual na lang. Dapat sabihin natin, bakit ganun yung nangyayari sa buhay ko? Feel pain without pain. Ako kasi. Lord, ano yung mali? Ganun lagi dapat tayo. Pag may hindi maganda nangyayari sa labas, sovereign sa providence na yun, nilagay niya yung pain na yan, tanongin mo yung sarili mo. May mali pa ba? May mali pa ba? If we understand that everything which happens to us, we have attracted. If we understand that everything which happens to us, we have attracted in some way, then we could perhaps stand back, observe, and learn. After all, like attracts like. Doesn't it? Like attracts like. Kaya nga kung ano yung buhay mo, in-attract mo yan. Pag lagi kang wala nang darama pa, hindi na mapayapa. Like attracts like. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa sovereignty ng Panginoon, mapayapa. May pangangailangan, alam mo to, susunod lang ako sa iyo. When something or someone upsets us, the response is forgiveness. Not always easy, but forgiveness lays no blame and just clears all the negative emotions. Sabihin sa katabi mo, magpatawa. Sige, sabihin na, magpatawa. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo may kagalit, pero kailangan, anong gagawin natin? Laksan natin. Pagpatawad mo. Tulog na yung kagalit mo, gising ka pa. Gusto mo ba yun? Bakit ka namamayo? Kasi siya ano yun. Galit-galit magkakon, hindi maganda yung ugali ng kapatira na yun. Di ba masarap na maging mapayapa? Magpatawa. Pag nagkamali, sabi ng Panginoon, nagsikulo sa Panginoon, nagtatanong yung mga disikulo, ilang beses mo ba nagpatawad? 70 times 7. 70 times 7. Ibig sabihin, walang hanggang pagpapatawad. Kaya pa natin. Isang beses pa lang, galit na galit ka rin. Gusto mo na kumuha ng kita at makipagtagaan eh. Gagalit tayo pag nagagalit eh. Lalo na pag nasaktan tayo, yun yung response natin. It is the easiest option. Makipag-away. Pero yung Panginoon ang sabi, patawarin siya. Kaya kung ang asawa mo yung problema mo, patawarin mo. Saka mo hiwalayan. There. Number 3. 1 to 100 to. Ask God for revelation. Ask God for revelation. Pag hindi mo maintindihan yung nangyayari, ask God for revelation kasi tinuturuan ka lang. Kasi hindi mo naiintindihan kaya binibigyan ka ng problema. So, ibig sabihin, ask God for revelation. Lord, ano yung purpose mo? Bakit ang sakit-sakit? Bakit ang dami ko nakikita mali? Ano yung purpose mo? Ask God for revelation. Tingnan natin ito. He personally carried our sins in His body on the cross. Bakit in-endure niya yung pain?
willingly offering himself on it as on an altar of sacrifice, so that we might die to sin, becoming immune from the penalty and power of sin. And that, ito na nga yung ginawa ng King ng Lord, in niya. And live for righteousness, for by His wounds, you who believe have been healed. So, ask God for revelation. Bakit nararamdaman ko ito? Ask God for revelation kasi by His wounds, we are healed. So, ibig sabihin doon sa ating mga verses na pinag-aaralan, kung siya nag-suffer, kung siya in-endure niya yung reviled, he was being reviled, insulted, sinaktan siya ng mga hindi naman niya deserving, pero nag-submit siya. He personally carried our sin in His body on the cross willingly. So, ask God for revelation. Lord, hindi ko kaya pero bigyan mo ako ng revelation na dalhin ko na baka ako yung may problema. Kapatid, ang hirap magpatawad pero sarap mabuhay ng walang iniisip na problema sa iba. Dahil tayo maraming problema. Dapat nakikita mo yung tao, kahit na galit ka sa kanya, nakangiti ka, hindi yung ngiting aswang. Pag nakita mo siya kasi meron kang forgiveness ba, bahala na si Lord sa'yo. God bless you. Kumusta ka kapatid? Yung bang luwag-luwag sa puso, iba kahit na nasaktan ka, dahil yung puso mo, marunong magpatawad, okay lang, God bless you. Kaya dapat maintindihan natin yung hindi yung suntukan. Ako ganun nung una eh. Kaya alam niyo may ibig kasi pag hindi ko talaga gusto, talagang suntukan talaga agad yan. Tignan pa natin ito. But the wisdom that comes from heaven, ask God for revelation, is first of all pure. Then, His loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Ask God for wisdom. Kasi pag humingi ka para ng revelation, ano ba yung lesson doon? Yung pala ikaw. Tingnan pa rin natin ito. Nanopas are entitled, sabi ni Sherry L. Du, nanopas are entitled to revelation without effort on our part. Ask God for revelation. Answers from God don't just magically appear. If we want to grow spiritually, the Lord expects us to ask questions and seek answers. Ask God for revelation. Ano yung purpose, Lord? Hindi sila, kahit sinasaktan nila, ano yung purpose? Ano yung gusto mo? Ask God for revelation. Kasi mas maganda yun. May mga bagay tayo hindi pa alam sa buhay. Kapag ang sitwasyon mo ay hindi mo maunawaan, huwag pa dalos-dalos at dalos. Ask God for revelation. Huwag pa dalos-dalos. Natatalisod tayo pag madalos-dalos. When our external and internal worlds are crumbling, we must look for God's revelation. Ask God for revelation. May purpose, find comfort in the providence of God. Ask God for revelation. Ano yung meaning ng revelation? Para lang maintindihan natin. Something revealed or disclosed. Especially in striking disclosure as of something not before realized. That's the revelation. Yung ba, nung nagpatawad ako, nung nag-ask ako ng revelation that I need to forgive pa rin kahit na sila yung may kamalian, nakayaw pa ako. Naging maayos. Something not before realized. We can never comprehend the things of God and what He is doing in our lives, why we are experiencing things we don't like, but by revelation. Iintindihan natin by revelation. Ask God for revelation. God is always trying to give all things to us, but our hands are too full to receive it. Paano natin maintindihan kung ang dami-dami natin alam? Lagi natin sasabihin sa Panginoon, I humbly come before you, Lord, na walang alam. Kahit na anong bagay na ginagawa ko, wala akong alam. Kahit pinag-aralan ko pa ito, wala akong alam. I humbly come before you na
Gusto kong tumanggap ng revelation sa'yo. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng revelation kahit kasi wala na mapaglagyan. Again, the providence of God is the foundation of all. The providence of God is the foundation of all security. It is this which gives us comfort in the face of difficulty. The providence. Pag mahirap, masaya. Sovereign ng Lord. Pag wala kang pera, sino yung may nangangailangan ng pera? Tahimik tayo pag ganun yung tanong, no? Pero dami natin pangangailangan. Lahat tayo nangangailangan ng pera. The providence of God is the foundation of all. Secured ka. Di ba para bang meron kang insurance? Si Lord, na pag meron ka pangangailangan, meron provision. Ganun na ibig sabihin ng secured. Pag meron kang mga hindi maintindihan, revelation, tuturuan ka ng Panginoon. Hindi ka na problema. Kapatid, sana huwag mo pa yung tulutan na paglabas mo ng pintuan na yan. Pag-uwi mo ng bahay, ang dami mo namang iniisip. Sabihin mo na lang sa Panginoon, gawin mo yung gusto mo dahil sovereign ka. Susunod na lang ako sa'yo. Napakasimple. It is this we enrich. It is this which gives us comfort in the face of difficulty. Comfort is the God of our generation. So suffering is seen as a problem to be solved and not a providence from God. Huh? Intindihin mo eh. Akala natin yung mga suffering natin ay kailangan lutasin. No. Dapat tignan mo ito as a providence. Kaya ganun ako tumatanaw lately kasi senior citizen na. Sana huwag naman po kayong umabot pa sa senior citizen para maintindihan mo yung sovereignty ng Lord. Sana huwag na tayong ngayon lately talagang kada araw pag nakakaramdam na ako ng iba, tapos kumakain kami ng baboy, kasama ko si Per dito, at kumakain na kami ng baboy, sige na kami. Yes. Pero nung di mo iniisip, 3 plato pa ka, kumain ka ng lechon. Ngayon, alam mo na yung providence ng Lord kasi malapit ka na mamakain. Isa dami natatakot mamatay eh. Kaya nga sana, find comfort in the providence of God. Huwag tayong sarili ng natin. Never be afraid, continue to trust an unknown future to a known God because God is a God. Huwag ka mabahala kung hindi mo nakikita yung kinabukasan. Hawak niya yung kinabukasan. Magtiwala ka na. It's the providence of God. Hindi gusto mapagpala yung kanyang kinabukasan. Kaya ka mamuna sa buhay mo. Hindi ikaw. Find comfort in the providence of God. The next time life hits you questions, believe that God ordains and governs whatsoever comes to pass. Believe that God ordains and governs whatsoever comes to pass. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Tayo tayo.